This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Mga sementong nga gisulod og karton, gisulayan daw pagpasulod sa KOJC compound. Police Regional Office 11, andam na matud pa sa Senate investigation ugma. Grandiosong NCAA Season 100 opening ceremony karong Setyembre 7 na. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Maayong hapon Mindanao. Kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Sa ika-13 kaadlaw sa operasyon sa kapulisan sa KOJC compound sa Davao City, subling nagkatensyon tali KOJC members ug kapulisan human gisulayan matud pa ug pagpalusot sa kapulisan ang pipila ka bag sa semento nga gisulod sa karton sa mineral water. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Mga semento nga matudpag gipangsulod sa karton sa mineral water. Kini ang gisulayan og pagpasulod sa KOJC compound sa Davao City apan naharang sa mga miyembro sa KOJC pasado alas 7 Miyerkules sa gabi. Sa video gikan sa KOJC legal team, makita ang karton sa mineral water nga dunay sulod ng mga plastic cellophane og pipila ka botelya sa mineral water. Dihang ilang gibuksan ang plastic cellophane, mitambad kanila ang usa ka powder substance nga ilang gituuhang semento. Kahinumduman nga pasado alas 12 sa udto sa susamang adlaw, adunay usa ka patrol car nga nakaparada gawas sa Emerald Gate sa KOJC compound nga nagkarga og 4 ka bag sa semento. Hantud karon, dili pa gyud kuno klaro kung para asa ang mga ginapalusot nga semento, balas ug bato. Ilabi pa nga walay kumpirmasyon ang kapulisan sa aligasyon nga adunay drilling operation sulod sa KOJC compound. Sa video gikan sa KOJC, makita kini mga personahe nga nakasulob og t-shirt nga adunay nakasulat nga pulis nga nagabutang og yuta sa balde. Wala pa makumpirma kung kanusa kini nakuha og video. Apan, daan ang gilimod sa kapulisan ang giingong drilling sulod sa compound. Sumala sab sa Chief Legal Counsel sa KOJC nga si Attorney Israelito Torion nga dili kini AI ug wala kini gi-edit. I don't think it's an AI or Photoshop because the photographs were consistent. No? And this is not the first time that we saw this. This is not the first time that I posted this. Dugang ni Torion, nagsugod ang pagpalusot og mga bato, balas ug simento. Dihang migawas ang impormasyon nga magpahigayon og investigasyon ug inspeksyon ang Senado sulod sa KOJC compound sa Biyernes, September 6. Nabantayan sab kuno nila ang pagkunhod sa ihap sa mga pulis nga naka-duty sulod sa KOJC compound. Gitanggal sab sa PNP ang mga nakaharang nga PNP truck at tubangan sa Emerald Gate. Maybe because of the report that there is going to be it's no longer a report, confirmed report that there is going to be a Senate investigation. There is a great reduction of the number of the police now in the compound. Sa kabahin sa Police Regional Office 11, andam kuno silang moatubang sa Senate investigation. Gibarugan sa Blila nga ang ilang gipahigayon nga operasyon sa KOJC compound alayon sa standard police operational procedure. Giwelcome sab kuno nila ang planong ocular inspection sa mga senador sulod sa KOJC compound. Open naman ang Philippine National Police and I think well coordinated naman yan sa ating STG commander. Kahit yung mga areas na restricted? Ang STG commander na po ang mag-coordinate niyan sa Senate committee kung ano po ang gagawin specifically doon sa lugar. Samtang karong buntag, sako-sakong basura ang gipagawa sa kapulisan gikan sa KOJC compound ug ang uban niini mga buak nga samin, caution tape ug mga silhig nga ginamit na. Gisulayan pa og kuha sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang pahayag sa Pro 11 kalabot niini. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Anda matud pa ang Regional Director sa Police Regional Office 11 sa ipahigayong Senate investigation ugma kalabot sa pagsilbi sa arrest warrant batok ang Pastor Apollo Kibuloy ug ubang co-accused sa KOJC compound sa Davao City.
Ano ang report ni John D. Esteban? We are always ready for any investigation that may happen. Andam na matud pa si Police Brigadier General Nicolas Torre III sa Senate investigation karong Biyernes nga ipahigayon sa Sangguniang Panlungsod sa Davao City. Sigon ni General Torre, tubangon daw niya nga way bakak ang mga pangutana. We have to answer the questions, Senate yan. Hindi ka pwede mong sinungaling yan. May mga in-anticipate tayo na mga itatanong ni Attorney Torion and the other senators, of course, no? Naghanda tayo. Sa public hearing na matud pa niya ipresenta ang development sa ilahang nagapadayong operasyon kalabot sa pagsilbi sa arrest warrant batok ang Pastor Apollo Kibuloy ug laing co-accused. Pang 13 ka adlaw na karong adlaw. Hasta na ang mga pangutana kalabot sa mga hulagway ug video sa giingong pagkabkab sa mga naka-PNP uniforms sa Jose Maria College basement. Daan ang gihagid ni KOJC Chief Legal Counsel Attorney Israelito Torion si General Torre nga dungan nilang sudlon ang basement uban ang media aron pamatud-an nga duna bagyoy gikalot ang PNP o wala. Hangtod karon wala pa madakpi ang target personalities tubag ni Torre. Andyan si Kibuloy kasi andyan pa rin naman ang ating mga informants na nagsasabi sa atin kung ano ang status na. Nagkataon lang talaga na ang challenge, nagsisearch ang mga pulis, talagang ang gulo, ginugulo, at nililigaw. Maximum tolerance, we are just tolerating them just for the sake of peace on both sides. Pero yan talaga, kung titingnan mo talaga, obstruction of justice talaga ang ginagawa nila. Me, I need not prepare because if you are armed with the truth, you just speak out the truth. My expectations are that he will surely be grilled by the senators and he will have to defend himself as to why there is wanton violations of the rights to life, liberty, and properties and security of KOJC members even if he is just armed by an arrest warrant. Daan ang giingon ni Attorney Torion nga illegal ang ginahimo sa PNP kay wala sila'y search warrant. Ug doon na matulpay katungod ang KOJC sa ilahang kaugalingong propiedad. Matud ni Torion, dunay existing temporary protection order nga nagmando sa PNP nga likayan ang paghimo og bisan unsang lihok o lakang nga bahad sa kinabuhi, kagawasan og propiedad sulod sa KOJC compound. Your right to implement a lawful order ends where the constitutional rights of other persons begins. Usa sa mga ginatutukan sa PRO 11 mao ang cathedral kung asa mihimo og investigasyon ang SOCO kagahapon aron mangolekta og posibleng ebidensya. Sumala ni Torre, Aside from the life and movement monitor na ginagamit natin sa rescue, ay may rescue dogs tayong ginamit sa dalawang magkaibang pagkakataon. Ang unang pagkakataon, pumasok ang aso, kinalkal ang lugar na yon kung saan meron tayong nadidetect na movement and life. Cathedral breathing. yan, sir, no? Cathedral. Yes. May second na aso na dumating. Kumahol naman. Another indicator na, kasi rescue dog yun eh. I am more than certain of the stupidity of the person who said that. Yes, because even if there is already overwhelming evidence that there is no tunnel there, they have no permits to conduct tunneling activities here, and they have already made intrusive searches in all of the nooks and crannies of the KOJC and JMC. Only a fool and a stupid person would persist in his idea that he is correct. kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. 18 anyos nga lalaki sa Cagayan de Oro City ang angol. Human gidunggab sa 23 anyos nga lalaki. Rason sa krimen, giingong selos. Nasayrang ex-live-in partner sa uyab sa biktima ang sospek. Ani ang report? Samdan og daling gidala sa ospital ang 18 anyos nga lalaki. Human kini gidunggab sa iyang walang likod. Ang sospek ang 23 anyos nga ex-live-in partner sa kasamtangang uyab sa biktima. Subay sa investigasyon sa Lumbia Police Station nga nagkalalis pa ang sospek ug biktima uban ang babaeng uyab ni ini. Misangko kini sa pisikal hangtod nga nadunggaban sa sospek ang biktima dayon sibat. Dako ang pagtuo sa kapulisan nga posibleng selos ang tinubdan sa mong krimen. Kanisa sir,
ang naitabuan ay pag-abot din nila sa sitio Baluarte ning Barangay Lumbia, nag-atang dito ang ato ang suspect, which is atong suspect is ex-living partner, aning babae nga living partner sa victim. So nahulog siya nga love triangle. Maayo na ang kahimtang sa biktima, samtang posibleng mag-atubang og kasong frustrated murder ang suspect. Ongoing ato ang papalitan niya kay gahapon man gyud na-focus sa ato ang victim nga matabangan ang victim nato nga madala gikan sa Lumbia nga General Hospital padulong sa JR Borja nga General Hospital. Subay sab sa mga panghitabo, adunay tambag ang kapulisan, labi na sa mga anaa sa relasyon. Di na padalos-dalos nato na di man nato makontrol gyud atong ugma nato makabuhat man tag dili maayo or maayo ana. Ang ato lang is kung tason pa to pasensya nato, tason pa to para lang sa ato ang gihugmang. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka low pressure area ang nasiplatan sa gawas sa nasod. Sabtang dunay cloud cluster sulod sa Philippine Area of Responsibility nga posible matud pang mahimong LPA sa mga mosunod nga adlaw. Sa padayong paglayo sa bagyong Ente nga ana-ana gawas sa nasod, makasinati gihapon og mga pag-ulan ng pipila ka bahin sa Luzon ug Visayas dala sa hanging habagat. Samtang sumala sa pag-asa ang LPA gawas sa PAR, ubos ang tsansa nga mahimong bagyo. Apan duna sila'y na monitor nga cloud cluster sulod sa nasod nga posibleng mahimong LPA sa mga musunod nga adlaw. Hinuon wala pa kini epekto sa panahon sa nasod. Sa Mindanao, localized thunderstorms gihapon ang magdala og mga pag-ulan. Base sa datos sa Metro Weather, dakong bahin sa Mindanao ang posibleng ulanon sa hapon o gabii, ilabi na sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga ug Davao Region. Magbantay gihapon sa mga posibleng pagbaha o landslide, mga kapuso. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gipaygayon sugod karong adlaw ang duha ka adlaw nga bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Davao City. Atong sano ng detalye niini pinaagi ni Argil Relator live. Argil. Sara, nasa 1.2 billion pesos nga kantidad sa nagkadaiyang programa o serbisyo ang gihanyag sa mga ahensya sa gobyerno ato sa ipahigayon karong adlaw nga bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa pakig-alayon sa Mindanao Development Authority. 10,000 pesos ang nadawat sa sidewalk vendor nga si Ronnie ubos sa programang Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP sa DSWD. Dakong tabang matud pa kini nga pandugang kapital sa iyang gamay negosyo. Papasalamat kami sa Panginoon na may mga opportunity na ganito na dumating dito sa amin, lalo na yung binigay sa government natin na tulong. Usa siya sa 250,000 nga Davaoenyo nga target mahimong benepisyaryo sa 57 kamang programa ug serbisyo nga hatod sa 38 ka ahensya sa gobyerno. Gipahigayon sa Davao City ang duha ka adlaw nga bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa pakig-alayon sa Mindanao, serbisyo para sa Mindanao Development Authority. Kini na ang ikatulo nga BPSF sa Davao Region. Ana sa 200 ka district o party list representatives ang mitambong sa opening program aron ipakita ang ilang suporta sa programa. Moabot sa 1.2 billion pesos ang kantidad sa mga programa o serbisyo kung asa 1 billion pesos niini kay Cash Assistance Program. A government that is always ready to serve for a common goal ang makapagbigay ng mabilis at maayos na pamamahala tungo sa isang masaya at maginhawang bagong Pilipinas. Yun ang utos talaga ng ating mahal na Presidente na ibaba ang gobyerno sa taong bayan. Magkaisa tayo, isang bansa, isang Pilipinas, para sa kabataan, para sa ating kaunlaran, para magiging ginhawa, maayos ang ating buhay. Yun lang po ang gusto po natin. Lagip sa mga programa ang Integrated Scholarship and Incentives Program o EC para sa kabataan, Cash Assistance and Rice Distribution, o Startup, Investments, Business Opportunity, and Livelihood o SIBOL Program. Sara, magparayon ang Serbisyo Fair ug mga adlaw Biyernes sa USEP Obrero Campus. Sara.
Okay, dagang salamat, Argil Relator. Patay nang miabot sa Southern Philippines Medical Center ang sospek sa nahitabong hostage-taking sa Katalunan Pequeño, Davao City kagahapong adlaw. Sa impormasyon sa GMA Super Radyo Davao, gikan sa Davao City Police, ilang gisulayan pagdala ang samdang sospek sa usa ka pribadong ospital. Apan, gibalibaran kini hinungdan nga gidala sa SPMC nga gideklarang dead on arrival. Sa investigasyon sa kapulisan, usa ka alias Amor nga igo lang mipalit og butong sa Kilometer 8 Corner Bypass Road, Barangay Katalunan Pequeño. Ang kalit nga gikumpronta sa sospek nga giila lamang sa alias nga Pulong Sator, hinungdan sa panaglalis nga misangko sa pagpanion og armas. Dugang ni untalan nga atol sa pagresponde sa kapulisan, inahimutahan ang sospek pwersado hinuon nga gidala ang babaeng hostage o gisakay sa motor dayon sibat. Apan gigukod kini sa kapulisan, nabangga kini sa usa ka rider hinungdan siyang pagkatumba. Sa komprontasyon sa kapulisan sa sospek, padayon kining nanion gamit ang bit-bit nga pistola. Hinungdan nga napusilan kini sa kapulisan. Tungod sa insidente, samdan ang nadamay nga rider nga daling giatiman sa mga responder, lakip ang babae nga hostage. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa insidente, lakip ang pag-ila sa tinuod nga pangalan sa sospek. Lalaking barbecue vendor sa Quezon, Bukidnon, kritikal. Human kalit nga gipusil sa nagpakaaron ingnon nga customer sa iyang tindahan. Kritikal og padayong ginatambalan karon sa ospital ang 46 anyos nga lalaking barbecue vendor sa Purok 3 San Jose, Quezon, Bukidnon. Human kini kalit gipusil. Ang suspect usa ka lalaki nga giingong nagpakaaron ingnong customer sa mong biktima. Matod pa nga nagpalit og barbecue ang suspect sa mong tindahan ug wala madugay miduol kalit sa biktima dayon pusil sa nawong niini. Naigo ang biktima sa walang bahin sa iyang aping. Daling misibat ang suspitsado human sa insidente kung asa padayon pang gipangita sa karon sa kapulisan. Blanco pa ang otoridad sa posibleng motibo sa krimen. Arestado ang duha ka lalaki human nakuhaan og illegal nga droga atol sa bypass operation sa kapulisan sa Aurora, Zamboanga del Sur. Kini ang aktong paghalughog sa kapulisan sa gisakyang minivan sa duha ka sospek atol sa bypass operation sa Purok 1 Matinabangon, Barangay Anonang, Aurora, Zamboanga del Sur, alauna Lunes sa hapon. Dahilan ang mga sospek nga 23 anyos ug 18 anyos nga malalaki. Na-recover sa kapulisan ang usa ka cellophane nga dunay gidudahang shabu nga nagkantidad og kapin 340,000 pesos. Nakakuha sab ang otoridad og kalibre 45 nga pusil nga dunay magazine ug buhing mga bala sa sulod sa sakyanan sa mga sospek. Gikan matud pa sa Lanao del Norte ang mga sospek nga gituuhan sa mga otoridad nga didto sabgikan ang ilegal nga droga nga ilang ginabagsak sa Zamboanga del Sur. Wala na mihatag og pahayag ang mga sospek nga tangbong na sa PIDEA Lockup Cell sa Zamboanga del Sur. Gikasuhan na og paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ug RA 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition ang mga sospek. Luyo sa abunda nga supply sa durian sa Davao City ug nagpadayon nga exportation niini, nagpahimangno ang City Agriculturist Office sa mga mag-uuma nga hatagan gihapon og pagtagad ang pagtanom og kakao, lakip uban pang prutas. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Triple na ang kita sa durian farmer nga si John Porgarillas, sukad nagsugod ang exportation sa durian sa nasod China. Gani, aron nga sudaghan pa ang iyang production sa durian. Gipang tanggal na niini ang iyang uban ng mga tanom nga prutas. Lansones o kwanto, kakao. Pero ang problema lang sa kakao, sa ako experience, kay medyo tarbahoso kaysa durian. Ang durian, pag panahon sa season mo, umani mo harvest, pabuno ka, palimpyo ka, mauraman mo kan, balik-balik, spray. Ang young farmer nga si Beverly, namatulnasab og mga tanom nila nga kakao, aron pulihan og durian. Aron makasupply og dekalidad ka durian for export. Gipulihan og durian. Gipulihan og durian karon kay murag mas dako manggod og income ang durian kaysa sa kakao. Sa data sa Department of Agriculture, niadtong 2023, mukabat sa kapin 23,000 metric tons ang na-export ka durian gikan Davao Region ngadto sa naglaing lugar sa Southeast Asia. Nanguna sa listahan ang China kung asa mukabat sa kapin 4,000 metric tons sa durian na ang na-export sa Pilipinas. Gani, sumala sa City Agriculturist Office, dagang farmer na ang naingganyong mamanon og durian o pamutlo na ang ubang tanom nga prutas.
Tambag sa buhatan nga dili angay nga itutuklang sa usang klase nga prutas ang itanom sa mga mag-uuma. Do not put all your eggs in one basket. So para naa kay other sources just in case. Oh, though dako ang opportunity sa durian, pero like the cacao, isa siya sa, and we are the chocolate capital. So karon perting mahala sa presyo sa cacao. So another priority for the farmers now is cacao. Mas maayo matod pang gawas sa durian. Magtanom sa og prutas nga pwede sa i-export. We should prioritize siguro crops nga naapod siya potential for the export market. Kay granting nga dako na ang ato ang need karon, daghantag needs nga dapat naatay funds nga magamit. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Gibutyag ni Presidente Bongbong Marcos nga dili mahinungdanon ang mga kondisyon ni Pastor Apollo Kibuloy sa pag-surrender. Sanglit, ang korte matud pa ang magdesisyon sa mga kaso ni Kibuloy. Gibarugan hinoon sa Legal Counsel sa KOJC nga dunay gahom ang Pangulo nga ipostpone ang extradition proceedings. Ano ang report ni Argel, relator? Gitawag ni Pangulong Bongbong Marcos nga immaterial ang kondisyon ni KOJC founder Apollo Kibuloy labot sa iyang pag-surrender. Una na nga gibutyag nga kondisyon ni Kibuloy nga muhatag og written declaration si Pangulong Marcos nga dili siya i-turn over sa US alang sa extraordinary rendition. Dugang sa Pangulo, ang korte ug dili ang gobyerno ang magdesisyon sa mga kaso ni Kibuloy. Ang trabaho lang matud pa sa gobyerno, mao ang dakpon si Kibuloy. Sa kabahin sa KOJC Chief Legal Counsel, We are not resisting or trying him not to implement the extradition treaty. No, there is a big difference between an extraordinary rendition from extradition. No, and the request before of Pastor Apollo Kibuloy was only that he would reduce in writing his request that he will not be extraordinarily rendered to the U.S. and that the U.S. will not interfere in the judicial proceedings in the Philippines so that he can freely face the cases that are filed against him. gibarugan sa KOJC Legal Counsel nga dunay gahom ang presidente nga i-postpone ang extradition proceedings. So if it is allowed under our laws and somehow allowed under our treaty, why would the request to make this in writing be so hard on his part? Apan wala na matud pa nasayod ang legal counsel kung unsa ang anaa sa una-huna karon ni Pastor Kibuloy kung sama ba gihapon ang request niini. Mismo ang KOJC Chief Legal Counsel matud pa ang nag-request nga magpahigayon og inspeksyon ang Senado isip remedy human nga wala na sila ginahatagan og access sa PNP labi na sa JMC basement. Because of the numerous happenings, wanton violations of the rights to lives, liberties, and properties of my client, I had to call Senator De La Rosa about it because I felt that if the Senate would conduct an investigation, we would be able to have access to the ongoing tunneling activities that is being done, which I really feel could not be legalized by mere possession of a warrant of arrest. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao. Duha katulog na lang, una ang live historic opening sa NCAA Season 100 sa MOA Arena. Masaksihan ang mga pasabog sa maong aktibidad sa GMA hasta na sa Heart of Asia. Ani a report. Gikan sa pagpangita og bag-ong hero sa Season 99, mga di makalintang panghitabo nga mitatak sa Collegiate Sports Moment Sub ang hinumdumon sa Season 100 sa National Collegiate Athletic Association kon NCAA. Kini ang NCAA Siglo I Inspiring Legacies nga ilhon og sa ulugon ang usa ka siglo nga bakbakan sa mga student athletes sa Premier Collegiate League sa Pilipinas. Ang host school sa historic season mao ang Lyceum of the Philippines University nga pangunahan ni Season 100 Policy Board President Attorney Roberto Laurel. It is our pride and honor
for LPU, Lyceum of the Philippines University, to be the host of Season 100. We promise all of you, yung fans ng NCAA, yung mga estudyante natin of all member schools, with our partner GMA, that we are going to have a very competitive, exciting, no other season than like Season 100. Together with our coverall, our partner GMA, we prepared an opening ceremonies that will show how NCAA was with respect to its legacy, its history, and then also unity and strength by way of several innovations. Gawa sa ginaatangang basketball, ma-highlight sab ang ubang sports nga mas milapad ang interes sa mga Pilipino. Lahat ng mga atleta ng iba't ibang events ng NCAA, 13, as well as other special events, they will be represented in the parade of athletes. Present sa NCAA Philippines Season 100 Grand Press Conference ang NCAA Management Committee sa 10-member schools. GMA Synergy officials nga official media partners sa NCAA nga GMA Network, coaches sa men's basketball teams, ug team captain sa basketball team, lakip na ang NCAA Season 99 champions San Beda Red Lions ug runner-up nga Mapua Cardinals. Excited silang subling magkalaban kung moabot sa finals sa Season 100. CSB or Mapua ulit. San Beda. Alang sa 100 years sa NCAA, mag-perform sab sila Justin De Dios sa SB19 ug ang P-Pop Female Alphas nga G22 nga mao ang mikanta sa NCAA Season 100 theme song nga Own the Future nga nagpasample sa press conference. Busa tutok na mga kapuso sa pasabog nga opening ceremony sa Season 100 karong Sabado, September 7 sa Mall of Asia Arena nga masaksihan sab sa September 8, Domingo, alas 10 sa buntag sa GMA nga simulcast sa Heart of Asia. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Pagsilbi og warrant of arrest sa usa ka high-value target sa Libungan, Cotabato ang misangko sa pagpabuto sa kapulisan. Human misulay og sibat ang sospek. Samdan ang high-value target individual diyang silbihan unta kini og warrant of arrest sa kapulisan adlaw Miyerkules sa Libungan, Cotabato diyang misulay og sibat ang sospek. Gila sa Libungan Police ang sospek nga si Arnold Tamuyaw Gambuwa alias Arnold, 49 anyos, residente sa Procruz, Barangay Barungis, Libungan, Cotabato. Sumala pa nga diyang namatikdan sa sospek ang kapulisan ang misibat unta kini sa likod sa iyang balay. Apan atuwa sab ang ubang pulis nakapwesto, hinungdan nga napabuthan og naigo ang walang tiil sa sospek. Inoon gilian kining gidala sa ospital ug luwas na sa makuyaw nga kahimtang. Nakuha sa posisyon ni Gamboa ang usa ka .38 nga revolver, mga nagkadiang bala sa pusil ug pipila ka pakete sa sabu. Gikumpiska sa Davao City Veterinarian's Office ang napulo ka sako sa tahong gikan sa Yabong Samar nga miabot sa Davao City tungod nagpositibo kini sa red tide toxin. Ning bago lang giangkon sa pipila ka mga wholesaler og tahong sa GMA Superradyo Davao nga miabot ang mga tahong gikan sa Samar. Apan ilang giklaro nga duna sila'y local transport permit ug certification gikan sa Municipal Agriculturist Office sa Villarreal, Samar nga negatibo sa red tide toxin ang maong tahong. Apan sa pagsuta sa Davao City Veterinarian's Office, subling nagpositibo sa red tide toxin ang laing batch sa tahong nga gipailam sa laboratory test. Adlawng Domingo gikumpiska sa LGU ang mga tahong ginabaligya sa tanang merkado publiko sa Davao City. Sa karon kamatikdan nga wala nay ginabaligyang tahong sa Bangkerohan Public Market. Gikumpirma sa Mati City LGU sa Davao Oriental nga adunay 8 ka barangay sa syudad
ang adunay namatikdang paspas nga pagsaka sa mga baboy nga namatay nga nakitaan og simptomas sa African swine fever. Tungod diini sa nakuha impormasyon sa GMA Super Radyo Davao, nagpagula og Executive Order 94 ang Mati City LGU aron sa pag-activate sa Incident Management Team ug ASF Task Force aron mapugan na posibleng pagkuyanap sa maong sakit. Apan ilalom sa EO 94, gipahugtan karon sa lokal nga panggamhanan ang pagpasulod, pagpagawas o pagriyok sa mga meat products o binuhing baboy sa syudad. Lakip sa gipahugtan ang pagpatuman og mandatory documentation sama sa certification of inspection sa mga nagabiyaheng produkto sa baboy o karne. Ipakusgan sab ang biosecurity measures sa mga maapektuhang barangay, istriktong quarantine measures sa mga checkpoints o hugot nga koordinasyon sa incident management team. Inoon, diklaro sa Mati City LGU nga ASF free pa ang syudad. Patay ang usa ka lalaki samtang kritikal ang laing lalaki atol sa pagpamusil sa Labangan, Zamboanga del Sur. Gideklarang dead on arrival sa ospital ang lalaki human gipusil duol sa usa ka military outpost sa Purukto, Barangay Tapodok sa Labangan, Zamboanga del Sur Sabado sa gabi. Nakaiagom kini og igo sa bala sa ulo samtang kritikal ang kauban ining lalaki. Human na igo usab og bala sa braso ug dughan. Sumala sa kapulisan, pulos residente sa Barangay Lower Campo Islam sa maong lungsod ang mga biktima. Sakay matud pa sa motorsiklo ang duha ka biktima dihang gipusil sa wala mailhing mga sospek. Kinsa giling miikyas human sa krimen. Nalagpot pa sa kilid sa dalan ang motorsiklong gisakyan sa mga biktima. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa motibo sa krimen. Dunay gamay nga pagsaka sa presyo sa karneng manok sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Hinuon nagpabilin ang presyo sa karneng baboy. Misaka og 3 pesos per kilo ang presyo sa karneng manok sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Sumala sa mga mamaligyaay atol sa pakiginabi sa GMA Super Radyo Davao, kini tungod kay misaka sab ang presyo gikan sa ilang mga supplier. Namatikdan sab matud pa nila nga dunay gamay nga pagnihit karon sa supply sa karneng manok. Ani ang presyo sa karneng manok sa Bangkerohan Public Market? Wings, 190 pesos per kilo. Drumstick, 183 pesos per kilo. Whole chicken, 178 pesos per kilo. Breast, 178 pesos per kilo. Quarter leg, 163 pesos per kilo. Thigh, 158 pesos per kilo. Samtang nagpabilin nga anaa sa 290 pesos per kilo ang karneng baboy sa maong palengke. Gatusan ka mga Dabawenyo ang sayo nga milinya sa University of Southeastern Mindanao Gymnasium alang sa payout sa ayuda para sa kapos ang kita program kun akap sa DSWD 11. Sa pagpanubay sa GMA Super Radyo Davao, ang mga benepisyaryo sa maong programa gikan sa laing-laing mga barangay sa Davao City. Sigun ni Gina, usa sa mga benepisyaryo, dugay na silang nagpalista sa barangay aron makadawat sa ayuda. Pagpasabot ni Angie Cain, ang focal person sa AKAP program ug head sa Crisis Intervention Section sa DSWD 11, ang AKAP usa sa mga programa sa ilang buhatan aron matabangan ang mga minimum wage earners ug mga anaa sa informal economy aron maalibyuhan ang ilang nabating kalisod dala sa pagsaka sa presyo sa mga palalito. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.